nagpapasalamat din po ako sa Diyos. At hindi nakakatuwa. Kantahin mo ang mga pangako ng Diyos na naluluha pa ako. Amen. Nagiging emotional ko talaga ako pag hindi nakita ko yung pangako ng Diyos. Kasi, di ba, sa buhay natin, talaga, ang Diyos lang po. Makakawaan natin yung mga pangako niya. Hindi po. Mula sa umpisa, sa iyong maasa, di ba? Kaibigan tapat at sandigan. So, gawin po natin kaibigan, sandigan, ang Diyos. Amen. Kung atin po ano yung message kung talagang nakakaiyak. Amen. Dahil po ang Diyos po, napakabuti ng Lord. Amen. At salamat sa Panginoon sa araw ng mga nagdaan na salamat sa Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos ay lagi pong naroon, ang pagpapala-himala, lagi po niyang amen. Bagamat ang mga kalusugan ay lagi po talagang naroon na siyempre sa araw-araw natin, nandito pa tayo sa katawang lupa, nakakaranas pa po tayo ng masak na ating mga katawang, ang ating mga katawan, nakakaranas pa po. Pero salamat sa Diyos dahil agad naman po tayong napagaling ng Lord, amen. At ilang araw na po kami hindi nakakatulog ng maayos dahil po sa sobrang init. Bagamat okay naman po ang church para po sa amin. Kaya nga lang, siyempre, mahirap po kasi mag-evacuate natin. Kaya po, mag-iis, dahil kasama po sa buhay natin yun, mag-iis. Salamat sa Diyos sa buhay na lagi po niyang binibigay, yung pagtitiis, kakuntintuhan, amen, na naroon. At yun po, sa Diyos po lahat ng papuri, sa lahat ng kanyang mga ginawa sa buhay namin mag-asawa, bagamat po, amen, hindi man po perfect. Ang buhay natin, minsan sagana, minsan po talaga, pero hindi po naman yung hadlang para po, hindi po tayo sumamba at magiging sa Panginoon. Yun po, at ito po ang mga pangako ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Habakuk, chapter 3, verse 17 hanggang 19. Ang sabi ko dito, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo, at walang nalihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan. So yun po, sabi po ni Propeta Habakuk sa kanyang mga mensahe, bagamat daw po hindi namumunga ang puno ng igos, hindi po namumunga ang ubas, at naantala ang pagbunga ng igos. Hindi po na upang pagkaihahambing po natin sa ating buhay. Yung katulad dapat po ang lahat po ng mga Kristiyano ay ganito po ang mindset. Amen po. Kahit daw po hindi po namumunga ang igos, amen. Ang naunawaan po dito, kahit po naantala, wala pong blessing, amen, wala pong mga financial na dumarating, naantala man po ang ating mga pagpapala, himala ng Diyos, ay hindi daw po tayo malungkot, amen. Dahil po, ano po ang sabi ni Propeta Habakuk na kahit daw po, hindi daw po namumunga ang igos at ang ubas na antala, amen. Ang sabi po niya sa verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na may magliligtas sa akin. Amen. Kahit ating buhay, kahit wala yung blessing, wala pong mga maraming pera, kahit na wala po tayong makain. Minsan po lumarating sa buhay natin yun, na minsan lumaranas tayo ng kahirapan, lumaranas tayo ng ito na lang, amen. Pero huwag po natin gawin katulad po ni Propeta Habakuk na magagalak pa rin ako. Lumaranas man po tayo ng mga pagsubok, lumaranas man po tayo ng sakit, kung nasaan ka man. Diba? Yung mga testimonies kanina, nakikarinig po natin na pag nasa Panginoon po tayo, ay talagang nakakawala ng mga alalahanin. Kaya po si Propeta Habakuk, ito po pala yun. Sabi niya, magagalak pa rin ako at magsasaya. Kahit wala daw po yung
hindi daw po ng bunga ang igos, na antala ang bunga ng olibo. Amen. Magagalak pa rin ako, sabi niya, at magsasaya dahil si Yahweh, amen, ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen, mayroong Diyos. Amen, kahit sa sitwasyon, amen, natin ngayon, marami po naunawaan naman po natin, no? Kung atin pong unawain, marami po tayong nararanasan talaga, hindi yan maiwasan, dahil po, narito po tayo, ipaparanas po sa atin, minsan inaalaw ng Lord, na maranasan natin yung mga bagay-bagay. Amen. Minsan, ngayon, masaya ka. Mamaya, malungkot ka na naman. Amen. Katulad po ng mga nararanasan natin, no? Hindi po nananatili yung kasiyahan mo. Hindi po nananatili kung anong meron ka ngayon. Amen. Lahat po may temporary lamang po yan. Amen. Yung mga nagbabasa ko sa Diyos Pedro na kahit ang bagyo ay kayang sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. Ang bagyo ay may katapusan. Ganon din po sa buhay natin. Amen. Yung dumadaan ng mga struggle, mga trials sa atin. Amen. Yung nagpapalungkot sa atin, yung nagpapahirap sa atin. Amen. Ano po yung mga bagay na nahihirapan tayo. Minsan sa kakaisip natin, no, sa ating mga problema, no? Kasi minsan, naisip mo, ay ganito, may mga babayaran tapos naantala, na-delay yung blessing. Amen. So, minsan mapapatanong na lang tayo, Lord, bakit nararanasan ko to? Amen. Pero dahil po naunawaan natin, na minsan talaga inaalaw ng Lord na mararanasan mo at ako. Amen. Mararanasan mo at ako yung mga ganyang bagay. Dahil po para pumaisip mo na mayroong Diyos. Amen. Mayroong Diyos po na gagawa at kikilos. Amen. At kung saan daw po saan siya mahihina, ay doon siya palalakasin ng Lord. Amen. Ganon din po tayo. Amen. Si Propeta Habakkuk, no, sabi niya, kahit na naantala, amen, ang pagbunga ng olibo, kahit wala daw pong mga bunga, mawala daw po yung mga hayop sa kulungan, no? Talagang sabi niya po doon, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil meron pong Diyos na magliligtas sa akin. Amen. Amen po. Pagpapagin ng Diyos, parapakan natin ng Diyos na buhay. Dahil po, huwag po tayong matakot sa ating mga nararanasan. Huwag po tayong mangamba, di ba? Sabi lagi natin narinig yun, na hindi po tayo iiwan pababayaan ng Lord sa kabila po ng ating pinagdadaanan. Amen? Yung mga problema mo na pinagarap mo ngayon, yung mga isipin mo na iniisip mo ngayon, temporary lamang po yan. Hindi yan mananatili. So, sabi nga po kanina, sabi ni Daddy Rolly, di ba? Sa Santiago 1:12, no? Na mapala daw po yung mga nagtitigis sa kabila ng pagsubok. Dahil pagkatapos dun ay tatanggap ng putong ng buhay na walang hanggan. Amen? Talagang mabuti po ang Lord sa buhay ni Propeta Habakkuk at ganoon din po sa buhay natin. Amen? Atin pong i-apply kung ano po yung sinasabi ni Propeta Habakkuk, no? Kahit wala daw pong bunga, na antala daw po ang pamunga ng olibo. Wala man po. Huwag po tayong malungkot kung dili po yung ating mga blessing, kung dili po yung ating mga pagpapala, yung ating mga, di ba? Yun po, huwag po tayong malungkot kung meron po tayong pinagdadaanan, nakalungkutan, amen. Dahil po pagkatapos niyan, mararanasan naman natin ang kasaganaan, amen. Natatanggap po natin yung pagpapala pagdating po ng kaluhon sa oras ng Lord. Amen po. Kaya, kahit na wala po mga blessing, magsaya pa rin po tayo. Amen. Sumamba pa rin po tayo, maglingkod pa rin po tayo sa Lord. Huwag po tayong malungkot kung wala po tayong makain mamaya, kung wala tayong pera ngayon. Huwag po tayong malungkot. Amen. Di ba sabi sa kanta, ang mga tao na walang pera ay bibigyan ng Diyos. Sobra pa. Amen. So, purihin ang Panginoon. Dahil po, ang Diyos ko talaga magbibigay nun. Pinaparanas lang po, minsan inaano po ni Lord yung ating pasensya. Yung patience natin, talagang inaano niya yun, tinitingnan niya. Kung hanggang saan ka magtiis, kung hanggang saan ka sumunod sa Kanya, sa kabila ng amen, yung mararanasan mo, yung inaalaw niya sa buhay mo, kung
hanggang saan mo yun pagtitiisan. Amen? Baka matatapos yun, sasabihin ni Lord, uy, habang panahon na nagtitiis ang anak ko, ibibigay ko na to sa kanya. Amen? Matutuwa ka pagka ang Lord ang magbigay ng blessing. Amen? Huwag po tayong malungkot. Amen? Kung wala tayong pera, dahil ang Diyos po ang magbibigay yun. Amen po ba? So, ang sabi po ng sa huli, sabi niya sa maingin na ang Panginoon Yahweh ang sa akin magpapalakas tulad ng usa, kaya ang aking mga hakbang, inalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen po, alam niyo po ba yung bundok? Di ba lalo na pag materik ang bundok? Napakahirap nung akyatin. Amen? Alam mo na unawaan yung bundok na to? Yung kahirapan na nararanasan natin, yung pag-iisip na natin, mga alalahanin natin. Minsan, natutulog ka na lang, ang isip mo gumagawa pa, di ba? Kaya pagod na pagod yung katawan mo, nahirapan ka. Amen? Naalala ko si Mama Mary talaga nagsabi niyo, na kahit natutulog ka, pagka meron pang isipin, o tulog, nagpapahinga yung katawan mo, pero yung utak mo, nagtatrabaho. Kaya di ba? Mahirap, manihina ng katawan mo. Pero alam niyo po ba, sabi ko yun, ang Panginoong Yahweh ang magpapalakas sa akin. Amen. Kaya po huwag po tayong malungkot, mag-alala, ano man po yung ating mga nararanasan. Dahil po, alam po natin, tawagin lamang po natin ang ating tatay na nasa langit. Amen. Ang sabi po niya at ang sabi po sa Job, di ba? Tuti na. Sabi po doon, sabi ng kanyang asawa, na sumpain mo na yung Diyos mo na mamatay ka na. Amen? Ano po ang sagot ni Job doon? Na mga pagpapala lang ba? Amen? Ang ibig natin ipagpasalamat, hindi ba natin ipagpasalamat yung mga pagsubok na dumating sa atin? Amen? Kaya, pasalamatan din po natin yun dahil yung mga pagsubok na yun, di ba, sa Santiago 1, magpalad po talaga yung mga taong dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang mga pagsubok na yun yung magpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya po tayo ngayon na narito, huwag po tayo, inform na po tayo dahil lagi pong may pagsubok. Hindi po sabihin na, Kristiyano naman ako, bakit marami akong pagsubok, marami akong problema. Mga kapatid, inform na po dapat tayo. Lagi po sinasabi ng ating pastoryan na kapag tayo natin sumusunod sa Lord, hindi mo talaga maging masaya dahil habang sumusunod ka sa Diyos, maraming mga sumusunod na mga problema na parang pinipit ka, pero hindi ka nadudurog. Bakit? Mayroong Diyos na magpapatagumpay sa atin. Talagang sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Katulad po ni Haring Habakuk na kahit na antala yung mga bunga, antala yung pagbunga ng ubas, igos, sa buhay natin, naantala yung mga pagpapala, yung mga blessing, amen, yung mga financial, yung mga pagbayad natin, yung mga due date natin, pero magagalak pa rin tayo, huwag tayo mag-alala. Amen. Dahil po tinitingnan ng Diyos yung puso natin at tinitingnan ng Lord kung paano ka sumunod sa Kanya. Amen. At ang huli, ang sabi ko doon sa Matthew 5:3, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kahit ng langit. Amen. Po yan ang Diyos sa buhay. Talagang mapalad ang lahat ng mga tao na ang Diyos ang inasahan. Kaya lamang po ang mga pangako ng Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang magandang pangako. At ibabalik ko na po kayo sa susunod na gawain. Ang higit sa lahat pagpapala ng Panginoon sa buhay po ni Brad Boy Ugan.